Sinasamba ka namin, dakilang Ama na nasa langit, pinupuri at pinararangalan sa hapong ito. O Diyos, Ikaw ang aming kinikilala, dahil Ikaw ang Diyos na higit sa lahat. Ikaw ang aming dakilang El Shaddai na makagagawa ng lahat ng bagay. Ang gawaing ito, Ama, ay aming dalangin na patuloy mo itong samahan. Ikaw ang aming inaasahan, dakilang Ama, na makagagawa ng lahat ng bagay. At inaamin po namin na kami ay walang magagawa kung wala ka sa buhay po namin. Kanina, binigyan ni Father ng diin ang Pentecost. Ano ang ibig sabihin ng Pentecost? Ang Pentecost ay isang mahalagang pagdiriwang sa Kristiyano o pagdiriwang sa Kristiyanong dahil ito ang araw kung saan ibinuhos ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya, sa mga believers. Kaya ito ay sineselebrate po natin ngayon. So ang salitang Pentecost ay galing sa salitang Griego na nangangahulugang ika-50. Nang ibig sabihin, tinawag itong Pentecost dahil ipinagdiriwang itong 50 araw pagkatapos ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung 40 days, yung pag-akyat ni Jesus. Pero yung pagbaba ng Espiritu, yung ika-50. Lumipas ang 10 araw, ika-50. Naganap ang pagbuhos ng Espiritu sa Acts chapter 2. Doon yung pagbubuhos ng Espiritu sa lahat ng tao, sa lahat ng mananampalataya. Naunang tumanggap ng Espiritu Santo ang mga alagad, yung 12 disciples, ay naunang tumanggap ng Holy Spirit bago ang 120 followers ni Jesus. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kapayapaan. That time, ang mga apostol ay takot na takot. Pero dumating si Jesus. So yung unang pagkakaloob ni Jesus ng kanyang Holy Spirit para yung mga apostol ay ihanda para sa isang malaking misyon. Kaya sabi po ng John chapter 20 verse 21, muling sinabi ni Jesus, subayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. So yun ang layunin, bakit ang Holy Spirit ay ibinigay sa kanyang mga apostol para yung kanyang mga alagad ay isugo. Magkaroon ng misyon. Bakit ipinakaloob ang Holy Spirit? Upang bigyan ang apostol ng spiritual na kapangyarihan. Kaya po, mapapansin niyo po pagdating sa Acts chapter 2, itong mga alagad na takot nung dumating ang Holy Spirit sa kanila, nawala ang takot nila. Sila'y naging matapang upang ihayag ang mabuting balita ng ating Yahweh El Shaddai. Ang mensahe ng kapatawaran. Sabi po ng John chapter 20 verse 23, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sa mga disciple, sa mga apostol, ibinigay ng Diyos ang kapangyarihang ito. Ang tanong, ano ang koneksyon nito sa atin ngayon? Kaya kung anong tinanggap ng mga apostol noon, yun din ang tinanggap natin ngayon. Ang sabi po dito, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin din ng kapayapaan. Kaya tingnan nyo ha, may pagkakataon na sinabi ng Biblia, nagtatago ang mga alagad dahil sa takot, dahil sila ay wanted po sila sa mga Hudyo noon, kaya sila po ay nagtatago. Andon ang takot nila, hindi sila makalabas dahil wala pang Holy Spirit sa kanila. Ngayon, walang pagkakaiba, mga kapatid. Tayo ay nakakaranas din ng pagkatakot. May mga pagkakataon
na kapag tayo ay nakaka-encounter ng mga bagay na hindi tama at hindi maganda sa buhay po natin ngayon, ay nakakaranas din tayo ng takot, problema at pangamba. Pero dahil walang pagkakaiba noon at ngayon, kung paanong ang mga alagad noon ay inabot ng kamay ng Diyos at ibinigay ang kapayapaan, wala rin pagkakaiba sa atin ngayon. Lahat ng may takot, may pangamba, may problema, ako'y naniniwala na ngayong gabi, aabutin tayo ng kamay ng Diyos, ibibigay niya ang Espiritu upang tayo ay palayain sa lahat ng takot at pangamba sa buhay. Walang makagagawa ng pagpapalaya kundi sa Diyos na buhay. Kapag may problema, ang Espiritu Santo ang nagpapalakas ng ating loob. Yes, Lord. Amen. Kaya sabi natin nung nakaraan, yung aral nung nakaraan, ang tagumpay ng tao at ang tunay na tagumpay ng tao ay galing sa Diyos. Amen. Kaya kung mayroon mang magyayabang at magmamalaki, ang kanyang ipagmayabang at ipagmalaki ay ang pagkakilala niya kay Yahweh El Shaddai. Amen. O diba? Napag-aralan natin, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang talino. Huwag ipagmayabang ng kanyang lakas ang kanyang kalakasan. Huwag ipagmayabang ng mayaman ang kanyang kayamanan. Ang kanyang ipagmayabang ay ang pagkakilala niya sa Diyos na buhay. Wala sa mga bagay na mayroon tayo ang tagumpay. Ang tagumpay ay nanggagaling lamang sa ating buhay na Diyos. Ay Holy Spirit na ibibigay sa iyo para ikaw ay tulungan, palakasin at patatagin at bigyan ng kapayapaan ng ating Amang nasa langit. Dito ay pinapakita sa atin na hindi tayo nag-iisa. Kaya huwag tayo malulungkot, huwag tayo mangangamba, huwag tayo mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Espiritu ng ating Yahweh El Shaddai. May problema, may pagsubok, huwag kang mag-alala. Hindi ka manadaig ng mga alalahanin sa buhay. Bakit? Ang dulot ng Holy Spirit ay kapayapaan. Lahat ng pinanahan ng banal na Espiritu may kapayapaan. Sa sino mang nananalig sa Kanya. Amen ba? Sino ba yung mga may kaguluhan sa buhay? Yung mga taong hindi nananalig kay Lord. Sino ba yung lagi may struggle sa buhay? Yung mga taong talagang ayaw maniwala kay Lord. Yes, Lord. Amen. Pero yung mga taong naniniwala kay Lord at nananalig sa Kanya, kahit anong laki ng problema, payapa ang buhay niya. Kaya napakasarap ng buhay na ikaw ay nakapundasyon kay Lord sa Kanya mga salita. Bakit? Kasi ang tunay na tagumpay ay nasa kamay ni Yahweh El Shaddai. Kapag ang Diyos ay nagpapala, minsan ikaw mismo ang mamamangha. Amen. Iba ang buhay ng taong nakapundasyon sa Lord at naniniwala sa Kanyang kadakilaan at kabutihan. Kasi dumating din sa panahon ang aking buhay na ako'y nag-struggle. Pero nangibabaw pa rin ang panatili kay Lord. Amen. O di ba, narinig niyo po nung mga nakaraan ang aking testimony sa lugar na ito. Na ito lang ang aking ginagawa, mag-preach, magpahayag ng mabuting balita. Ang aking sister wife, wala naman trabaho. Nasa bahay lang at kasama lang ng aming mga anak. At 7 ang aming anak. Kaya yung mga hindi naniniwala, struggle ang buhay. Hindi malaman kung anong mangyayari.
Pero yung taong naniniwala kahit mayroong mga panganib o hirap na nararanasan at hindi sumusuko sa buhay, kahit anong problema ang dumarating, kapayapaan pa rin ang nararanasan. Dumating din kami sa buhay na ganyan. Dahil sino nga ba ang hindi mag-i-struggle? Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos na buhay. Kaya matapang ang lingkod na ito na ipangaral ang mabuting balita. Huwag mong hanapin sa mundo ang tagumpay mo. Ang tagumpay mo ay nasa kamay ng Diyos na buhay. Amen ba? Ang akala po natin, ang mag-serve kay Lord ay baliwala. Yun ang malaking pagkakamali po natin. Lahat ng tao sa mundo ay isang pangarap, magkaroon ng magandang pamilya. Makatapos ang mga anak. Amen ba? Pangarap nila, pangarap natin. Pero anong kaibahan? Marami po sa mundo, kahit sikap ng sikap, minsan ay nabibigo. Pero ang taong nagtitiwala sa Diyos at naniniwala sa kanyang mga salita, kahit ganito ang ating buhay, nagtatagumpay. Talagang makikita mo, ang hindi magagawa natin ay magagawa ni Yahweh Shaddai. Yun ang dahilan kung bakit nakapag-aral ang aking mga anak. Bakit? Buhay ang ating Panginoong Jesus. Huwag kayo mag-aalinlangan. Buhay si Jesus. Tinawag sa gawain ito. Para patunayan ng Panginoon sa inyo, hindi kayo nagkamali ng inyong pinuntahan. Amen ba? Amen. Yung mga magulang na naririto ngayon, makinig kayo ng mabuti. Alam ng Diyos ang pangarap nyo. Kaya kayong mga magulang na naririto, huwag niyong limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Amen. Huwag niyong sabihin na hindi nyo kaya. Kanina pa lang sinasabi na natin, sa formation pa lang, kaya natin. Kaya mo. Amen ba? Kasi pag sinabi mong hindi mo kaya, talagang hindi mo kakayanin. Pero pag sinabi mong kaya natin, sasamahan ka ng ating Diyos na buhay. Amen. Mga magulang, maniwala kayo kay Jesus. Jesus is alive. Paanong si Jesus ay muling nabuhay, bubuhayin din ng Panginoon lahat ng pangarap mo sa buhay. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya nga iniwan ni Jesus ang Holy Spirit para mag-comfort. Amen ba? Payapain ang buhay natin. Alisin tayo sa takot at pangamba. Alisin tayo sa pag-aalala. At maniwala kang buhay si Jesus. Kung naniniwala kang buhay si Jesus, magaganap sa atin ang lahat ng ating inaasahan. Dapat magkaroon ka muna ng personal na encounter kay Jesus. Hindi mo magagawa na maniwala kay Lord 100% kapag hindi mo siya naranasan personally. Amen. Amen ba? Kaya mapalad kayo mga naririto sa gawain ni Lord. Mapalad kayo. Iba ang taong may takot kay Yahweh El Shaddai. Huwag kayo maniniwala na maghihirap ang iyong buhay. Maniwala kayo na habang tayo sumusunod sa Panginoon, hindi tayo papabayaan ng Diyos.